Magandang araw kapatid. Ngayon ay muli tayong mananalangin, ngunit hanguin natin ito sa salita ng Panginoon sa mga awit 119. Ngunit bago ang lahat kapatid, halina at manalangin muna tayo. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, punong-puno ng awa, grasya at pagmamahal. Ama, muli nandito na naman ang inyong mga anak na lumalapit sa inyo, nagsusumamo, Panginoon, nawa ang awit 119 ay maisabuhay namin at tuluyan niyo po kaming maisabuhay ang inyong ganap at wagas na kalooban para sa aming mga buhay, Ama. Maraming salamat po at puspusin niyo po kami ng inyong spirito, puspusin niyo po kami ng inyong salita na tunay na magbabago sa amin. Glory to glory by the power of the Holy Spirit. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng aming makapangyarihang Hesukristo. Amen at Amen. Mga awit, chapter 119. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Ama, maraming salamat po na mapalad kami at gawin niyo pong malinis ang aming mga pamumuhay. Ama, tunay nga pong ang inyong kautusan ay hindi namin masusunod, Panginoon, fully because we are flawed human beings. We are imperfect human beings. Kaya nga po, nandyan ang Panginoong Hesukristo na inyong free gift, Panginoon, na siya ang aming daan patungo sa inyo. Maraming salamat po, Jesus, nang dahil sa inyo ay nakakalapit kami sa Ama. Hallelujah. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ama, salamat po. Nawa, ilagay niyo sa aming mga puso na ang inyong mga hangarin, ang inyong mga plano, ang inyong mga patakaran ay buong puso naming yayakapin. At ito ang maging laman ng aming mga kalooban. Hallelujah. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap. Sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. Turuan niyo po kaming mamuhay ng matuwid, ng ganap na naayon sa inyong kalooban, Ama. Na lumakad kami sa inyong mga daanan, 10 ng aming pamilya, simula sa aming mga asawa, mga magulang, mga anak, para sa mga single po, kung sino man ang kanilang pinagdarasal, para sa mga biyuda, kung sino man po ang mga nasa isip nilang ipagdasal, Panginoon. Lahat ng mga kaibigan namin at pinagdarasal, Panginoon, ito po ang aming dalangin. Ang gawain namin ay maging matuwid, mamuhay kami ng ganap, ayon sa inyong kalooban. Ibinigay mo nga sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. Lord, give us the will and the grace, Panginoon. Strengthen us and let us fix our eyes, Panginoon, sa inyong mga kalooban na ito ay aming magawa. Lord, we are saved by grace through faith, through Jesus Christ. Alam po namin, pero ang bunga po ng aming pamumuhay na may Kristo ay ang buhay na may pagsunod sa inyong kalooban. Hallelujah. Holy Spirit, guide us to do thy will. Magagawa lamang namin ito by your Spirit, not by our might. Hallelujah. Salamat po. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Ama, maraming salamat. Noong Old Testament, kautusan ang kailangan sundin. Ngayon, salamat na binili kami ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. We are living in the New Testament. Salamat po na ang aming mga kasalanan, past, present, and future ay tinubos na ng Panginoong Jesus. At salamat, Holy Spirit, ginagay niyo kaming mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos Ama. Salamat po for convicting our spirits, for teaching us to walk in your ways. Hallelujah. Thank you, Jesus, for saving us. Thank you na may kapatawaran sa aming mga kasalanan dahil sa buhay na ito until the day we die. Kailanman hindi kami maging perpekto at hindi namin lubusang masusunod ang kalooban ng Ama, pero by the power of the Holy Spirit and by the blood of Jesus, we are being changed glory to glory every day. Binabago kami ng Panginoong Jesus. Salamat, Jesus, that we need you every day of our waking life. Salamat, salamat that you convict us of our sin. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah.
kahihiyan ay hindi ko matitikman kailanpaman, kung ako ay susunod ng tapat sa iyong kautusan. Salamat Ama na kahit kailan ay hindi namin natikman ang kahihiyan dahil kami inyong mga anak. Pinapangalagaan niyo kami Ama. Turuan niyo po kaming sumunod ng tapat sa inyo Ama. Hallelujah. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ama, nawa ang mga laman ng aming puso, isip, at kaluluwa ay buong pusong pagpupuri sa inyo Ama. Sa oras na kami nag-aalala, sa oras na kami nalulumbay, nalulungkot, nababalisa, kami ay magpupuri sa inyo dahil marami kayong mabubuting ginawa at gagawin pa sa mga buhay namin. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan. Huwag mo akong lilisanin. Ama, salamat po. Kahit ano pong pagsisikap namin sa inyong utos, hindi namin 100% Panginoon may isa sa katuparan ang 10 Commandments. Ngunit salamat muli sa Panginoong Jesus na siya ang aming katuparan ng pangako, Panginoon, ng kaligtasan, ng kapatawaran. Salamat po. Ngunit hindi yan excuse, Panginoon, para hindi namin masunod ang inyong mga utos, ang inyong mga kalooban para sa amin. Salamat po, hindi nyo kami lilisanin, hindi nyo kami iiwanan, at kahit kailan hindi nyo kami iniwan at nilisan. Ama, salamat po. Even sa mga nakaraan, Panginoon, hindi nyo kami iniwan, hindi nyo kami nilisan, at patuloy, Panginoon, napakasarap at nakakataba ng puso na isipin na nandyan kayo at hindi nyo kami iwanan at lilisanin. Sa gitna ng mga pinagdaraanan naming pagsubok sa buhay, nanatili kayong tapat at your eyes is fixed on your children. Napaka-comforting pong maramdaman yung Panginoon. Salamat po na niremind nyo kami ngayon kasi Panginoon, may mga pagkakataon na nanghihina kami. Napaka-importante po talaga na magbalik kami sa inyong mga salita para ma-refresh ang aming mga spirit, ang aming mga isip sa inyong mga pangako, Panginoon, na minsan ay nawawaglit sa aming mga isip dahil nakukonsume kami ng mga suliranin sa mundong ito. Patawad po. Salamat, Ama. Nakakataba ng puso na ngayon po, nire-remind niyo uli kami na hindi niyo kami iiwanan at lilisanin. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Ama, itinataas namin ang aming mga kabataan sa buong mundo, sa Pilipinas, sa aming mga tahanan, sa aming mga anak, mga apo. Ama, nawa ay panatilihin mo silang malinis sa kanilang murang edad. Sila ay nakaranas ng mga hindi magagandang bagay at narumihan ang kanilang supposed to be ay malinis na katawan, pag-iisip. Sa murang edad, Panginoon, ay nakaranas ng hindi kaaya-ayang bagay. Ama, itinataas namin sila sa iyo. Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus, linisin niyo po sila at gawin niyo po silang banal sa murang edad at pangalagaan na masunod nila kayo, Panginoon. Turuan niyo po silang lumakad sa inyong mga gawi, sa inyong mga kalooban, sa inyong mga plano para sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Buong puso ang hangad kong sambahin ka't paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hangad po namin na sambahin kayo, paglingkuran. At sa mga pagkakataong nananaig ang aming mga pansarili, balik niyo po kami dito, Panginoon, na ito maging panalangin namin. Huwag niyo po kaming hayaang sumuway sa inyo. Lord, when we pray kami, we extend that to our families, to our children, to our relatives, to our brothers and sisters. Hallelujah. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Lord, gawin mo kaming takot sa kasalanan, takot na magkasala,
Convict mo po ang aming mga spirit na tuwing magkakasala kami, lagyan mo po ng kabigatan sa aming puso para maihingi namin sa inyo ng tawad. Hallelujah. We lift up our parents to you, Panginoon, sa mga edad nilang nasa hapunan na. Nawa ay ang laman ng kanilang puso ay ang mga gusto niyo para sa kanila, sa natitirang buhay nila sa mundong ito. Ingatan niyo po sila, kagaya ng lagi niyo pong ginagawa. Salamat po sa kabutihan niyo for sustaining them, Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo. Pupurihin kita, Yahweh, kay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo po sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong babanggitin. Malakas kong isisigaw. Nagagalak na susundin ko ang iyong kautusan, higit pa sa kagalakang dulot nitong kayamanan. Lord, salamat po. Kayo po, Jesus, ang tunay na kayamanan. Nagagalak kami na meron kaming Jesus na buhay, na nagpapatawad, na aming daan patungo sa Ama. Panginoong Jesus na lumilinis sa amin. Panginoong Jesus na nagpapatawad. Panginoong Jesus na nagpapagaling. Hallelujah. Panginoong Jesus na nagko-comfort sa amin. Panginoong Jesus na pumapawi ng aming mga luha. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo, ng aking maunawaan. Pagbubulay-bulayan ko. Kapatid, gaya ng ginagawa natin ngayon, salamat Panginoon sa mga oras na ito. Lagi naming pinag-aaralan ang inyong mga salita, ang mga tuntunin ninyo, para maunawaan namin, mapagbulay-bulayan at maisagawa by the power of the Holy Spirit sa buhay na ito. Dahil hindi namin itong kayang gawin sa lakas namin, kundi sa inyong lakas. Lord, empty us, Heavenly Father, ng mga lakas naming personal, kundi maging ang kalakasan namin ay ang lakas na nagmumula sa inyo. Yun ang gusto niyo, Ama, na maging malakas kami sa inyo. Hallelujah. Hindi sa gagawin namin by our might or by our power, but by the Spirit, by your Spirit. Heavenly Father, by the power of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Ingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. Ama, salamat po na hindi niyo kami nililimot. Gawin niyo po kaming takot sa pagkakasala. Gawin niyo po kaming takot sa mga bagay na hindi kaaya-aya na magawa lamang namin ang kalooban niyo. Magkaroon kami ng fear of the Lord, fear of God lamang ang maging takot namin. That leads us to do thy will, that leads us closer to you, that leads us to the love of Jesus. Hallelujah. Wala kaming magagawa sa aming mga sarili. Only by your power, Heavenly Father, only by your Spirit, Jesus, only by your counsel. Thank you, na iniwan niyo ang Diyos Espiritu Santo sa amin nang kayo'y pumunta sa langit, Panginoong Hesus, sa kanan ng Ama. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Itong iyong abang lingkod, O Yahweh, naway pagpalain upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Lord, salamat po. Yahweh, salamat na tunay niyo kaming pinagpapala. At mabuhay po sana kaming laging paulit-ulit naming sinasabi na ang utos niyo ay siya naming magawa, na ang kalooban ninyo ang siya naming naiisin at maging buka ng aming bibig sa panalangin at maging mga hangarin ng mga mahal namin sa buhay, sampu ng aming mga sinasakupan. Hallelujah. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan, kabutihang idudulot sa akin ng iyong aral. Amen. Nawa ang aming paningin, let us fix our eyes on Jesus. Sabi nga, manabik kami sa inyong utos. Manabik kami na masunod kayo, Ama. Salamat po na ang lahat ng ito ay magdudulot ng kabutihan para sa amin. Salamat po, ang inyong salita ay aral at pagugutan namin ng lakas sa aming pang-araw-araw na buhay.
Ang buhay ko sa daigdig ay pansamantala lamang, kaya huwag mong ikukubli sa akin ang kautusan. Ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad, ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid, oras-oras. Ang mga mapagmataas iyong pinaparusahan at iyong isinusumpa ang sa utos mo ay laban. Sa ganitong mga tao'y ilayo mo akong ganap. Yamang ang iyong kautusan ay siya kong tinutupad. Ama, ilayo niyo po kami sa mga taong masasamaang intensyon, evil spirits, evil people, Panginoon. Nawa ang mga nilalapit niyong tao sa amin ay tutulungan kaming lumago spiritually. At matutulungan kami, Panginoon, sa mundong ito na maging maayos ang pamumuhay namin, ang aming mga kabuhayan, ang aming mga negosyo, ang aming mga finances, ang aming kalusugan, ang mga relationship namin sa aming kapwa, sa aming mga pamilya, sa aming mga magulang, asawa, anak, mga kapatid, mga tiyuhin, mga pinsan, mga kaibigan, sa lahat ng tao, Panginoon. Ilayo niyo kami, Panginoon, sa mga taong bumawasak ng mga pamilya, nagkukos ng mga division, nagkukos ng mga sakit, Panginoon, sama ng loob. In the name of Jesus, Lord God, by the power of the Holy Spirit, Lord God, and by the blood of Jesus, ilayo niyo po kami sa masasamang tao at masasamang espiritu, Ama. At ilapit niyo kami sa inyong mga anak. Ngunit gamitin niyo mga buhay na ito, Panginoon, sa mga taong nasa kadiliman, sa mga taong tinawag mo, Panginoon, na kami ay maging messenger, maging disciple, Panginoon, maging tagabahagi ng inyong salita na tunay na magbabago din ng kanilang mga buhay. Hallelujah. Sa inyo lamang, Panginoong Jesus, ang tunay na buhay. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Ama, totoo po ito. Yung kautusan ninyo, yung salita ninyo, ang Biblia, Panginoon. Ito pong umaaliw sa amin. Ito pong nagbibigay sa amin ng lakas at pag-asa sa araw-araw na may plano kayo sa mga anak ninyo at ito'y maganda at kaaya-aya. Salamat po, ang inyong salita ang nagpapayo sa amin, sa mga suliranin namin, Ama. Ito ay ang aming guro. Salamat po, Jesus, you are our teacher. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Panginoong Jesus. Huwag niyo po kaming tatalikdan at lulubayan, Panginoon. Salamat that you fix our eyes on us. Hallelujah. Ako'y gapit, lupasay na sa bunton ng alikabok. Sangayon sa pangako mo, palakasin na kong lubos. Ang aking mga gawang kamali ay pinatawad mo. Ang tuntunin mo at aral sa lingkod mo'y ituro. Ama, salamat. Panginoong Jesus, salamat po. Palakasin niyo po kaming lubos. At patawad sa aming mga kalabisan, sa aming mga hindi pagsunod sa inyong kalooban. Salamat po na mga kamalian namin ay pinatawad na ninyo. At papatawarin pa habang lumalapit po kami sa inyo na realize namin at nakikita namin na talagang mahina kami apart from you. At kami ay lumilihis kung wala kayo, Ama. Salamat, kailangan namin kayo every waking hour, every day of our lives, every minute, every second. Salamat po. Ang tuntunin ninyo at ang aral ninyo, ituro niyo po sa amin. Salamat at pinapatawad niyo kami sa aming mga bagay na dapat gawin, ngunit hindi namin nagagawa. Bigyan niyo po kami ng grasya at ng lakas na magawa ng lubos ang ninanais niyo para sa amin. Hallelujah. Tulungang maunawaan iyong mga kautusan, iyong kahangahangang gawa, lubos kong pag-aaralan. Damdam ko ba sa sarili, naghahari pawang lungkot? Sangayon sa pangako mo, palakasin akong lubos. Ama, salamat, may mga oras na naghahari ang lungkot, paminsan, ang pag-alala, ang kaba. Pero salamat, lagi mo kaming inaaliw, lagi mo kaming pinapalakas ng lubos dahil umaasa kami sa pangako mo. Hindi nyo kami hinahayaang magstay sa ganong
pakiramdam dahil ito ay hindi nagmumula sa inyo. Pag nararamdaman na namin yung kalungkutan, yung pag-aalala, we go back to your word. Kaya kapatid, napaka-importante that we read the word of God, we pray to the Lord para palalakasin niya tayo sa kanyang salita, sa kanyang pangako. Napalakas tayo ng Panginoon kasi may maganda pa siyang gagawin sa mga buhay natin. Hallelujah. Mayroon pa tayong mission, and it is to glorify God through this life. And God has a beautiful plan for us. More than this lifetime, heaven is waiting for us. Pero kaya nga nang sabi ko, habang nandito tayo sa mundong ito, we will enjoy, we will taste, we will see and taste the goodness of the Lord. Hallelujah. Sa landas na di matuwid, wag mo akong hahayaan. Yes, Lord. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Lord, fix our eyes on you, on your will, on your plan sa buhay na ito. Thank you, Jesus. Itong mga tuntunin mo, O Yahweh, ay sinunod ko. Huwag nawang hahayaang mapahiya ang lingkod mo. Ang lahat mong mga utos ay malugod kong susundin. Dahilan sa pangunawang ibibigay mo sa akin. Gaya nga ng sinabi ko, kapatid, this was written in the Old Testament, which is nasa law pa tayo. But now we are not under the law, we are under the grace of God. Come to think of it, hindi natin kaya 100% na isa katuparan ang Ten Commandments, ang mga utos ng Panginoon. That's why He sent His Son Jesus. Siya ang katuparan ng kautusan ng Panginoon. Siya ang ating forgiveness. Siya ang ating redemption. We are adopted sons and daughters of the Most High God. And that's not an excuse also para magkasala tayo. Ang maganda, since we have the Holy Spirit, every time we sin, He convicts us, kinoconvict tayo ng Holy Spirit ng ating mga pagkakasala. Okay? So, ang maganda nun, we have the fear of the Lord that leads us to repentance, diba? That leads us to, kasi once you have Christ, you cannot proclaim that you have Christ, but you're living a life of sin. Diba? Kung ikaw ay may Jesus, you are the salt and light of the earth. Magkakaroon ka ng lasa. Diba ang asin ay nagpapalasa? Magkakaroon ka ng light kasi you are the light of the world. Si Jesus nasa iyo. You have the Holy Spirit, di ba? So, pag ikaw ay ilaw, ikaw ay magniningning, magliliwanag ka sa pupuntahan mo. Hindi pa pwedeng you're living a life of sin, but you have Christ. Imposible yun. Contradicting yun eh. Once you have the Holy Spirit in you, you will be, sabi ko nga, asin ka. Magbibigay ka ng lasa sa mga taong nasa paligid mo. You are encouragement. You lead them to the Lord. You lead them to righteousness, hindi sa kasamaan. Nagliliwanag sila pag nandiyan ka. Hindi bumibigat ang kanilang pakiramdam, hindi nabibigatan, kundi na gagaangan ang kanilang pakiramdam. Dapat ganun tayo, kapatid. Pero hindi tayo perfect human being. Sometimes we get impatient. Sometimes uminit ang ulo natin. Sometimes we worry. Sometimes we get mad. It's okay. But it's not an excuse to live a life na ganon. Every time na may ganon, kasi we are a work in progress eh. Kapag ganoon, di ba? God is there. Lord, I have sinned, I committed this. Please help me to grow in patience. Please help me not to be angry at all times. Lord God, I need you every day. Ganon, di ba? Kaya nga, we are very dependent on the Lord because we're not perfect. But Christ will change us from glory to glory because we are a new being in Christ. At ang maganda doon, meron tayong pag-ako ng ating mga pagkakasala. Meron tayong pag-ako ng ating mga pagmamalabis, ng ating mga pagkukulang. Unlike kapag wala kang Christ, may excuse ka sa mga kasalanan mo. You give an excuse, buti nga ako. Ganito lang, si ganito nga, ganun eh. Si ganito, ganyan. Hindi, when you have Christ, mayroon kang admission, mayroon kang repentant heart. Inaako mo ang iyong kasalanan. Inaako mo na nagkamali ka, that you have sinned before the Lord. At iniiyak mo ito, may kabigatan sa iyong puso. Ganun eh. Unlike kapag wala kang Panginoon, hindi mabigat sa loob mo pag nagkakasala ka. Pero when you have God, mabigat. Kaya kailangan ipanalangin mo. Kasi alam mo na hindi na narapat sa buhay mo
yung kabigatan na yun at yung kasalanan na yun. 'Di ba? Nagiging sensitive ka sa sin, nagiging sensitive ka kapag alam mo na you committed something na hindi nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. You come before the Lord to ask for repentance. Kaya ang forgiveness, ang repentance, hindi siya one time. Every day on of your life, 'di ba? You come before the Lord. Lord, nawa sa araw na ito, mabuhay akong kalugod-lugod sa iyo. Ganon, 'di ba kapatid? So, kung meron kang struggle with sin, give it to the Lord. God will change us. God is teaching me to be more patient sa aking asawa, sa aking mga anak, syempre sa pagod, sa mga concerns natin. Ikaw, di ba? Kagaya ako, meron akong senior citizen, may PWD. Ikaw. So, anong tinuturo sa'yo ng Lord sa mga sitwasyon mo sa buhay? Di ba? Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag ka rin mainis sa iyong sarili. Come before the throne of Jesus. Hallelujah. At habang nalalapit tayo sa Panginoon, nakikita natin how big God is and how small we are, di ba? Nakikita mo na, Lord, I need you every day. Hindi ko kaya. Ang pasensya, kailangan ko, Lord. Lord, ayoko po magalit ngayong araw na ito. I want to be happy today. I want to be joyful today, Lord God. Fill me with your presence. Fill me with your love, di ba? Huwag yung suliranin ng mundong ito. I leave it to you in the name of Jesus. Ibigay natin sa paanan ng krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Lord, sana lagi namin magawa yun. Maraming salamat po. So kapatid ko, ano man dinadanas mo ngayon, maging patient ka sa sarili mo. Lahat tayo ay binabago ng Panginoon until the day we die. Sabi ko nga, we become more Christ-like, diba? Pero there's no perfection. Ang perfection natin is in Christ. Hallelujah. Ituro mo, O Yahweh, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo at sisikapit kong masunod. Buong pusong iingatan at susundin ko ng lubos. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan, pagkat dito nakakamtan ang ligayang inaasam. Yes, Lord, salamat na sa utos mo, bigyan mo kami ng kaligayahan na sundin ito, hindi maging kabigatan yon sa mga buhay namin, kundi we will do it with gladness in our hearts, in our soul, in our spirit. Hallelujah. Itulot mong hangarin ko na sundin ang iyong utos. Higit pa sa paghangad na yumaman akong lubos. Diba kapatid, yun ang palagi nating prayer, paulit-ulit kanina na ang masunod natin ang Panginoon. Hallelujah. Yumaman tayo spiritual bago yung worldly. Amen. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Napakagandang panalangin, Panginoon. Nawa ang mga ilagay namin sa aming kaisipan ay mga bagay na may saysay para sa iyo at para sa amin, hindi kung anumang bagay na kakasiran namin ng aming katawan, ng aming mga relasyon, ng mga kapwa namin, Ama. Hallelujah. At ang pangako mo'y pagpapalain kaming tunay, Ama. Salamat. Inaangkin namin ang pagpapala mong tunay, ang pangangalaga mo sa amin, ang kagalingan na ibibigay mo sa amin. Even right now, we are healed in Jesus' name. Even right now, you are blessing us sa mga oras na ito na kami ay nagbababad sa inyong salita. Hallelujah. Pagpalain niyo kami sa mga paraang gusto niyo kaming pagpalain, Ama, para maging kaaya-aya kami at makita na kami ay inyong mga anak. Gamitin ang mga buhay na ito sa kapurihan ninyo, Ama. Hallelujah. Tuparin mo ang pangakong ginawa sa iyong lingkod. Ang pangako sa lahat ng sa iyo ay natatakot. Yes, ito yung sinasabi natin kapatid kanina na fear of the Lord leads to the love of God and obeying Him, obedience before the Lord. Diba sabi nga, obedience is better than sacrifice. Kapag may Panginoon ka, hindi mahirap na sumunod sa Panginoong Jesus dahil nasa puso mo siya. Diba? Ang hahangarin mo, ang gugustuhin mo, things of God because what's inside you is God. Diba? Bakit nagiging mahirap? Minsan kasi wala si God. Pero pag nandun siya, paano magiging mahirap? Nasa loob mo na siya. Ang Holy Spirit, nakakasi na sa atin. Kinasihan tayo ng Holy Spirit. Amen? Iligtas mo ang lingkod mo sa sino mang mapang-uyang.
Sa mabuting tuntunin mo, humahanga akong tunay. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin. Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Kapatid, totoo, ang tunay na matuwid ay ang Panginoon lamang. Kahit kailan hindi tayo naging matuwid sa sarili natin. Only through Jesus, yung Holy Spirit niya na nasa atin, that leads us to righteousness. Diba? We are called to be righteous, diba? Blessed are the righteous. Pero yung righteousness na yon nanggagaling sa Panginoon. Dahil siya ang tunay na matuwid, dahil nga adopted tayo and God is in us, nagiging matuwid din tayo. At tunay nga na pagpapalain niya tayo. Meron bang anak ang Diyos na hindi niya pinagpapala? Siyempre pagpapalain ka niya. Hindi ka talunan. Kahit nasa gitna ka ng laban, kahit nasa gitna ka ng sakit, nasa gitna ka ng trahedya, ng may hindi magandang relasyon sa'yo, ginagawa yan ng Panginoon para mapabuti ka, para sa ikabubuti mo. God is teaching us, maybe if it's a broken relationship, tinuturuan tayo ng Panginoon ng pagpapakumbaba instead of pride, di ba? Na humingi ka ng tawad. Tinuturuan tayo ng Panginoon na magpatawad, forgiveness, di ba? Mahirap yung masyado kang mataas. May pride ka, hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali mo or kahit siyang mali. God is teaching us humility na ikaw na ang humingi ng sorry. Yung ganun ba? So, kung maaari namang financially, may problema ka, God is teaching you na wag mag-rely sa easy money, di ba? O magsugal, o umasa sa mga loto, o kung anumang bagay, kundi umasa ka una sa Lord at umasa ka na magpo-provide siya sa'yo in a godly way, malinis, clean money, hindi sa mga kung anong bagay na madadali o kaya nagtumataya ka sa mga ano ba yung tinatayaan natin, mga weteng, mga ganon, hindi kalooban ng Panginoon yung ganon. 'Di ba? Sabi nga, he who gathers little by little, I make it grow, sabi ng Panginoon. Yung mga maliliit na napupundar natin, nagkukuha natin sa magandang bagay, pinapalago ng Panginoon. Thank you, Lord, for reminding us sa mga oras na ito. At magpo-provide sa yung Panginoon. Maaari naman pag wala kang pera, uminit ang ulo mo. Siyempre dapat hindi. O maaaring pag walang pera, nag-aalala ka. Siyempre dapat hindi because God will provide. Pero in a clean and good way, marami nangungusap ang Panginoon sa atin sa ating mga suliranin. Maaari namang may sakit ka. Anong tinuturo sa'yo ng Lord? Maaaring tinuturo sa'yo ng Lord na ang kalakasan mo ay panandalian lamang, pero ang kalakasang nagmumula sa Kanya at ang kalakasang nagpupuri sa Kanya ay tumatagal. Minsan kasi nagkakasakit tayo kasi akala natin parang ano tayo walang katapusan yung ating lakas ng isip, ng katawan. No, kagaya nung nangyari kay Nebuchadnezzar, 'di ba? Sa katawan natin at sa isip natin, gino-glorify natin si Lord. O maaari rin naman na kaya ka nagkasakit ay gusto ng Lord na magpahinga ka at makuha niya ang iyong atensyon, tinatapi ka at magpuri ka sa Kanya. Maging una siya sa buhay mo, 'di ba? O maaari din naman kaya ka nagkasakit ay dahil gusto ni Lord na magkaroon ka ng moment sa Kanya. Kasi kapag ikaw ay malakas, maaaring hindi siya napupurihan, maaaring iba ang ginagawa mo. O maaaring hindi nag-glorify si Lord sa kalakasan mo. Ngayon ay bibigyan ka niya ng bagong lakas na pupurihin mo siya sa kalakasang ibibigay niya sa iyo. Amen? Diba si Nebuchadnezzar, sinabi niya lahat daw yun ay gawa niya. Ano nangyari sa kanya, diba? Nawala siya sa kanyang pag-iisip. Pero 7 years yun. Then after 7 years, pinuri niya si Lord. Sinabi niya lahat ng ito ay gawa mo. Pinuri niya na pati yung lakas niya, lahat ng meron siya. Ganon, hindi natin ang kalakasan ay panandalian lang. Lahat pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay natin. Maiksi lang ang buhay. Dapat talaga we live it for the glory of the Lord. Baka sabihin mo, kapatid, ang hirap naman for the glory of God. Mahirap yon kapag hindi ka consumed ng Panginoon. Pero may mga pagkakataon na nanghihina ka, you go back to the Word, you go back to pray. So kung nasaan ka mong sitwasyon ng buhay mo o maaaring na mamroblema ka sa anak mo, 'di ba? Anong ginagawa natin? E di magdasal para sa kanila, ibigay sila sa Panginoon,
Hindi tayo nasusunod sa buhay nila, kundi sumunod sila kay Lord. Lord, prayer namin yun, nawa mga anak namin ay sundin ang kalooban mo at ang mga paa nila ay lumakad lamang sa mga landas, mga daan na gusto mo silang lumakad, Panginoon. Tanggalin mo sa kanilang puso at isip na lumihis sa iyong daan, Ama. Bigyan mo ng kabigatan ang kanilang puso sa mga bagay na hindi nagmumula sa iyo. At bigyan mo sila ng kagalakan sa mga bagay na kalooban mo para sa kanila. At nawa ay ito ang kanilang lakaran, naisin at yakapin. In Jesus' name we pray. Amen. Tuloy natin, kapatid. Sa akin ay ipadama ang dakilang pag-ibig mo ayon sa pangako. Yahweh, iligtas mo ako upang yaong nang lalait sa akin ay masagot ko. Yamang ako'y may tiwala sa lahat ng salita mo. Kapatid, ito, dire-diretsuhin na natin, panalangin na natin ito, namnamin natin in Jesus' name. Tulungan mong ihayag ang mga katotohanan, pagkat ako'y may tiwala sa tapat mong kahatulan. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ako na may mamumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y sumusunod namang kusa. At maging sa mga hari ang utos mo'y babanggitin. Hindi ako mahihiya na ito ay aking gawin. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Mahal ko ang iyong utos, ito'y aking ginagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbubulay-bulay. Hallelujah. Kapatid, talagang importanteng pagbulay-bulayan ng salita ng Panginoon. Itong ating pagkain, itong ating sustenance, itong ating lakas, itong ating bala, itong ating inaasahan sa araw-araw at itong magaganap sa buhay natin in Jesus' name araw-araw. Kaya dapat ang pagbabasa, pagbulay-bulay, hindi lang paminsan kundi araw-araw. Kung kumakain ang ating katawang lupa araw-araw, pakainin din natin ang ating spirito, ang ating kaluluwa araw-araw. Diba? Hallelujah. Ang pangako sa lingkod mo, sana'y iyong gunitain. Pag-asa ang idinulot ng pangako mo sa akin. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. Napakasarap, Panginoon. Sa gitna ng kahirapan namin na dinaranas, inaaliw niyo kami, Ama. Ama, patawad po, minsan nakakalimot kami na buhay ang natamo namin sa pangako niyo sa amin. Buhay na walang hanggan through Jesus Christ. Hallelujah. At habang nandito sa mundong ito, meron din kaming buhay na naaaliw, Panginoon, sa kalooban ninyo at masaya kaming gagawin ito. At masaya kaming nabubuhay na pag nakikita ng tao, Panginoon, na sa gitna ng pinagdadaanan namin, may kagalakan, may kapayapaan sa aming mga buhay. Nagagawa naming mag-rejoice araw-araw dahil alam naming gumagalaw kayo, kumikilos sa aming mga buhay. Hallelujah. Labis akong hinahamak nitong mga taong hambog, ngunit di ko sinusuway ang bigay mong mga utos. Ama, salamat, tinuturuan niyo kaming magpakumbaba at wag pumatol sa mga bagay na walang kabuhay-buhay. Huwag kaming pumatol sa mga salita, mga chismis, sa mga ginagawa sa amin, hindi kaaya-aya. Kundi, Lord, ilagay niyo po sa aming puso na ang pagtuunan naming pansin ay mga bagay na kaaya-aya. Sabi niyo nga sa inyong salita, mga kalooban ninyo, mga bagay na makapagpalago ng aming buhay, pagkatao, mga relasyon. Hallelujah. Bumabalik sa gunita ang payo mo noong araw. Ito, Yahweh, sa lingkod mo ang dulot ay kaaliwan. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwing nakikita ko, yaong mga masasamang lumalabag sa batas mo. Noong ako'y mapalayo sa sarili kong tahanan, ang awiting nilikha ko ay tungkol sa kautusan.
Ang ngalan mo'y nasa isip kong kumagat na ang dilim. Yahweh, aking sinisikap na utos mo'y laging sundin. Nasasalig sa pagsunod ang tunay kong kagalakan. Kaya naman, sinusunod ko ang iyong kautusan. Kapatid, ituloy natin ang panalangin na Psalm 119. Hallelujah. Nandun na tayo sa verse 57. Ikaw lamang, O Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Taimtim sa aking puso na ako ay humihiling. Sang-ayon sa pangako mo ay mahabag ka sa akin. Hallelujah, Lord. Taimtim kaming nananalangin ngayon. Sang-ayon po sa pangako niyo, Ama, ulit-ulitin namin. Mahabag po kayo sa amin at dinggin ang aming mga panalangin. Tinanong ko ang sarili kung ano ang nararapat. Ang tugon sa katanungan ay sundin ko ang iyong batas. Kaya ako'y nagdumali upang hindi na mabalam sa hangad kong masunod na ang bigay mong kautusan. Mga taong masasama kahit ako ay gapusin, ang bigay mong mga utos ay di pa rin lilimutin. Gumigising akong lagi pagsapit ng hating gabi. Sa matuwid mong paghato lagi kitang pinupuri. Tapat akong kaibigan nang sa iyo'y naglilingkod. Mga taong buong pusong sa utos mo'y sumusunod. Ang dakilang pag-ibig mo'y laganap sa daigdigan. Ituro sa akin, Yahweh, ang banal mong kautusan. Tinupad mo, O Yahweh, ang pangakong binitiwan. Kay buti ng ginawa mo sa lingkod mong minamahal. Salamat po, Panginoong Hesus. Napakabuti ninyo sa amin sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras. Hallelujah. Ako'y bigyan mo ng dunong at ng tunay na kaalaman. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Ama, ito po ang gusto namin. Bigyan niyo kami ng tunay na dunong at kaalaman sa buhay na ito para sa aming mga kabuhayan, para sa aming mga kalakasan, sa pangangatawan namin, sa pangangalaga sa aming mga sinasakupan, sa pangangalaga sa aming mga relasyon, sa mga finances, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng dunong at ng kaalaman para malugod po kayo sa mga bawat aspeto ng ito ng aming buhay. Hallelujah. Ang sarili dati-rati namumuhay ng baluktot. Nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Kay buti mo, O Yahweh, kay ganda ng iyong loob. Sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Ang gawain nitong hambog, sadyang ako ay sirain. Ngunit buong puso ko ring sinusunod ang iyong aral. Lord, salamat. Kayo po ang bahala sa mga taong umuusig sa amin, mga kumakalaban sa amin. Ibinibigay na po namin sila sa inyo, Panginoon, because you said in your word, revenge is mine, says the Lord. Salamat po na sinabi niyo, hindi niyo kami ipapahiya at kayo ang aming tagapagtanggol. Hallelujah. Ang batas at ang kaparusahan ay wala sa aming kamay kundi nasa inyo po, Ama. Do as you will, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Ang ganoong mga tao'y sadyang kapos ng unawa. Ngunit sa pagsunod sa utos mo, ako'y natutuwa. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawaang mahalaga ang iyong utos. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Alam natin yan, kapatid, amen? Kasi heaven, ang katapat nun, not only by, the law. Ibig sabihin, di ba nasabi natin kanina, it is Jesus Christ, siya ang katuparan ng law. Di ba? So yun, salamat kapatid. Higit man sa anong makukuha natin in this lifetime, it is Jesus, ang ating free gift that leads to salvation. Wala sa ating lakas yun, di ba? Kagaya na sinabi natin. Only yung lakas natin that comes from the Lord. Amen. Nilikha mo ako, O Yahweh, ako'y iyong iniingatan. Bigyan ako ng unawa upang batas mo'y malaman. At ang sa iyo'y natatakot kapag ako ay nakita. Matutuwa sa lingkod mong sa iyo ay umaasa.
Nababatid ko, O Yahweh, matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Iyon ang sinasabi natin, kapatid, kanina pa. Kahit nagdurusa tayo, tapat pa rin si Lord. Kasi refining fire natin yung pinagdudusahan natin eh. Doon niya tayo minumold, di ba? Lumalago tayo hindi sa good times, lumalago tayo in bad times. Lumalago tayo sa pagsubok. Doon tayo natututo. Doon tayo lumalago. Pero may mga taong hindi lumalago doon, pero ang purpose nun, para kay God, doon tayo natututo to become more Christ-like. Doon tayo natututong lumakad in the ways of the Lord. It humbles us, it equips us, and it strengthens us, at nagiging lesson din tayo sa ibang tao. Sa mga experiences natin yon, nagiging blessing tayo, yung pinagdaanan natin, nasi-share natin sa kanila. Pero we don't always share yung experience. Ang unang-unang isi-share natin is the gospel, the word of God, at si Christ. Kasi iba-iba tayo na experience. Huwag tayo laging malid dun lang sa experience natin. Kasi personal yon. Tsaka minsan naging emotional lang tayo. Pero dapat dun tayo sa word of God talaga lagi naka-anchor. Amen? Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka, at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Ang hambog na naninira sa lingkod mo ay hiyain. Sa aral mo ako na may magbubulay na taimtim. Sa akin ay magsilapit, ang sa iyo ay may takot. Maging yaong mga tao na alam ang iyong utos. Sana'y lubos kong masunod ang buong mong kautusan, upang hindi mapahiyat tamuhin ko ang tagumpay. Kaluluwa ko'y naghihintay ng iyong pagliligtas. Lubos akong nagtitiwala sa bigay mong pangungusap. Dahilan sa paghihintay, lumamlam na yaring tingin. Ito ngayon ang tanong ko, kailan ako aaliwin? Panginoon, salamat, maging ikaw ang aming kaaliwan sa araw-araw ng aming buhay. Dahil pag inasa namin ito sa sarili namin o sa ibang tao o sa mahal namin sa buhay, hindi kami tunay na maaaliw, Ama, dahil we are imperfect people, Panginoon. Pero ikaw, Panginoon, ang iyong salita, ang iyong kabutihan, ang iyong kabuuan ay tunay na kaaliwan namin, Ama. Katulad ko'y nangulubot na sisidlang yaring katad. Gayunpaman, di ko pa rin nilimot ang iyong batas. Gaano bang katagal pa ang lingkod mo maghihintay sa parusang igagawad sa nag-uusig kong kaaway? Ama, gaya ng sabi namin, ikaw na po ang bahala sa mga taong umuusig sa aming Panginoon. Kayo po ang aming tagapagtanggol. Hallelujah. Mga taong mayayabang, mga taong masuwayin, nang umang ng mga bitag upang ako ay hulihin. Ama, salamat. Uli, sinabi nyo kanina sa salita nyo na hindi nyo kami pahihiya. Kahihiyan ay hindi namin mararanasan. Salamat po. Ilayin niyo po kami sa kapahamakan, kagaya po ng palagi niyong ginagawa sa buhay namin, Ama. Salamat po sa protection namin sa masasamang spirito at masasamang gawa. In Jesus' name, we are covered by the blood of Jesus. Amen. Hallelujah. Inuusig nila ako kahit mali ang paratang. Sa batas mo'y may tiwala, kaya ako ay tulungan. Halos sila'y magtagumpay na kitlin ang aking buhay, ngunit ang iyong mga utos ay hindi ko nalimutan. Dahilan sa pag-ibig mo, O Yahweh, ako ay lingapin, at ang iyong mga utos ay masikap kong susundin. Ang salita mo, O Yahweh, di kukupas walang hanggan. Matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig matatag sa kanyang dako. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Kung ang iyong kautos ay di bukal ng aking galak, namatay na sana ako sa dinanas na paghihirap. Salamat, Ama. Tunay na tapat ka. Hallelujah. Ang utos mo'y susundin ko, di ito tatalikuran, pagkat dahil sa utos mo, ako ngayon nabubuhay. Ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako ay iligtas.
Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako'y magbubulay sa bigay mong kautusan. Nabatid kong sa daigdig walang ganap na anuman, ngunit ang iyong mga utos walang hanggan yaong saklaw. O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig, araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Ama, sana ito ang mangyari sa aming mga buhay na araw-araw, minuminuto, gaya ng nabanggit ko kanina, ang kalooban mo, ang hangarin namin at naisin namin. Hallelujah. Kapatid, as you soak in the Word of God, as you meditate sa Kanyang salita, ang prayers mo magiging biblical na eh. Kasi ang magiging wiring ng brain mo, di ba, you are what you eat. When you eat the Word of God, when you soak in the Word of God, ganun din ang magiging laman ng puso't isipan mo. Kaya nga, whatever you ask for in prayer, di ba? Believe by faith that you have received it. Kasi, bakit? Kung anong pinagdarasal mo, kadalasan pag kay Lord ka, nasa context na yon nung will niya. Kung meron mang magiging personal desires mo, alam mo, ililid ka pa rin niya dun sa way niya. Amen? At saka ikaw din marirealize mo, parang, ito ba talagang kalooban ng Panginoon? Ito ba talaga, Lord? Parang hindi. Madidiscern mo eh. Talagang i-lead ka niya sa path niya palagi. Kasama ko sa tuwi na yaong iyong kautusan, kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip. Kapatid, mayaman tayo sa wisdom, sa knowledge of God. Pag nagbubulay-bulay tayo, kaya you'll be successful. Sa gitna ng mga pagsubok mo, alam mo, mananavigate mo, paano gawin, anong kailangan mong next step na gawin, or ano dapat yung mindset mo. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, kasi di ba wisdom is supreme. Higit pa ito sa mga naisip ng kalaban sa'yo, ma-outwit mo yon because you have God. Ang taglay kong karunungan ay higit pa sa matatanda, pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Di ko gustong matutuhan ang ugaling masasama. Ang hangad ko na masunod ay ang iyong sinalita. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin, o kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay. Matamis pa kaysa pulot lasa nitong tinataglay. Sa bigla mong mga utos, natamo ko'y karunungan. Kaya ako'y namumuhi sa ugaling mahahalay. Diba, pag nasa word ka na, pag nasa Panginoon ka, wala ka na ring taste at wala ka na ring gusto sa mga things of this world. Yung type of music that you listen to, yung mga pinapanood mo, yung mga gusto mo, yung mga usapan. Idodraw ka lagi dun sa ways of God. Wala ka nang desire doon sa mga bagay na makamundo. Kaya nalalaman natin ng tao kung siya may Panginoon o wala sa buka ng kanyang bibig sa kanyang pamumuhay. Doon makikita mo kung siya ay may Diyos, hindi sa binubuka lamang ng kanyang bibig, kundi nasa kanyang pamumuhay. Are you walking in the ways of the Lord? Are you speaking godly words? I mean, hindi naman yung parang nagpapakahuli ka lang, kundi, when you make a mistake, kunyari nagalit ka, nagawa mo magsalita ka ng hindi maganda sa iyong kapwa, may prompting agad ng Holy Spirit, oh, anak, nasabi mo hindi tama. You have to say sorry. May ganun eh. 'Di ba? Pero mas madalas nakikita mo na yung guidance ng Holy Spirit sa pagsasalita mo, sa ginagawa mo, sa pagtrato mo sa kapwa mo, sa mindset mo. Iba kapag may Panginoon, makikita ka talaga na maangat ka kaysa sa iba in the aspect na how you deal with your daily life, with your problems, with your relationship. Naka-anchor siya palagi kay Lord. Makikita sa iyo ng tao. Sila magsasabi hindi ikaw that you have Christ in you. Nagraradiate ka. Even in the midst of pain and suffering, nag-grow ka at nag-glow. Nag-grow at nag-glow. Amen. That's good. Praise God. Salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Amen. Ito, nauna pa tayo, kapatid, ano? Yun na, di ba? Kasi pinapatnubayan ka ng Lord. Tanglaw mo siya. Ilaw.
Daluyan ng lakas ng pagpapala, ng kapatawaran ng lahat. Living water nga ang Panginoon, di ba? Na hindi ka mauuhaw kahit kailan. Taimtim ang pangako kong ang utos mo ay susundin. Tutupdin ko ang tuntuning iniaral mo sa akin. Labis-labis o yawi ang hirap kong tinataglay. Sangayon sa pangako mo, pasiglahin yaring buhay. Ang handog kong pasasalamat, Yahweh, sana itanggapin. Yaong mga tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ako'y laging nakahandang magbuwis ng aking buhay. Pagkat di ko malilimot yaong iyong kautusan. Sa akin ay mayroong handang patibong ang masasama, ngunit ang iyong kautusan ay hindi ko sinisira. Ang bigay mong mga utos ang pamanang walang hanggan. Sa puso ko'y palagi nang ang dulot ay kagalakan. Ang pasya ko sa sarili, sundin ko ang kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ako'y galit sa sinumang sa iyo ay hindi tapat. Ang tunay kong iniibig ay ang iyong mga batas. Ikaw lamang ang muog ko at matibay na sanggalang. Ama, totoo yan. At hindi magbabago, ikaw ang aming muog at matibay na sanggalang. Hallelujah. Ang pangako mo sa akin ay lubos kong aasahan. Yes, Lord. Ang mga pangako mo ay buhay. Gagawin mo, Panginoon, kung ano ang kalooban mo. At maaasahan namin ito. Salamat, Panginoon. You want the best for your children. Hallelujah. Thank you. Kaya kayong masasama, ako'y inyo nang lubayan. Pagkat ang utos ng Diyos, hindi ko tatalikuran. Ang lakas na pangako mo, upang ako ay mabuhay, ibigay mo't ang pag-asa ko ay hindi mapaparam. Upang ako ay maligtas, ingatan mo ako, O Diyos. Ang pansin ko ay itutuon sa bigay mong mga utos. Ang lumabag sa utos mo ay lubos mong itatakwil. Ang kanilang panlilinlang ay wala ring sasapitin. Sa lahat ng masasama, basura ang iyong tingin. Kaya naman ang turo mo ang siya kong iibigin. Dahil sa iyo ang damdam ko'y para akong natatakot. Sa hatol mong igagawad, natatakot akong lubos. Yun yung fear of God that leads you to obedience, to follow God. Yun ang healthy na fear, kapatid. Amen. Ang matuwid at mabuti ay siya kong ginampanan. Sa kamay ng kaaway ko, huwag mo akong pabayaan. Aming Diyos, mangako kang iingatan ng iyong lingkod at hindi mo babayaang guluhin ng mga hambog. Malamlam na ang mata ko sa tagal ng paghihintay. Sa pangako mo sa aking tatanggapi kaligtasan, sangayon sa pag-ibig mo gayon ang gawing pagtingin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro na sa akin. Bigyan mo ng pangunawa itong iyong abang lingkod, upang aking maunawa ang aral mo't mga utos. Panahon na, O Yahweh, upang ikaw ay kumilos. Nilalabag na ng tao ang bigay mong mga utos. Mahal ko ang iyong utos ng higit pa kaysa ginto. Kaysa gintong dinalisay, utos mo ay isinapuso. Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod. Pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot. Ama, ito po ang aming panalangin sa mga aspeto na hindi pa namin kayang gawin sa aming buhay. Nawa ito rin ang aming panalangin na i-desire namin, Panginoon, na laging hangarin ang mga kalooban nyo, ang mga utos nyo, Ama. Salamat po na gagawin yung dalisay ang aming mga puso at mamuhi kami sa mga gawaing baluktot, Panginoon. Maraming salamat po. Hallelujah. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Lahat aking iingat at susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Halos humihingal ako dahil sa kasabikan na mata mo yaong aking minimithing kautusan. Ako'y iyong kahabagan. Ngayon ako ay lingapin. At sa mga taong tapat, itulad mo ang pagtingin. Sangayon sa pangako mo, huwag mo akong hahayaang mahulog sa gawang mali at ugaling mahahalay. Panginoon, yung pong panalangin namin, iadyan nyo kami at tanggalin nyo sa amin ang mga ugaling mahahalay at huwag kaming mahulog sa mga masasamang gawi, Ama. Huwag nyo kaming hahayaang masadlak sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo, Ama. Hallelujah. Sa sino mang naghahangad na ako ay alipinin,
Iligtas mo ang lingkod mo at ang utos mo ang susundin. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain. Yes, Lord, tanglawan niyo ang inyong mga anak at pagpalain niyo kami, Ama. Gaya ng lagi niyong ginagawa na tinatanglawan kami at pinagpapala. Kahapon, ngayon at bukas. Hallelujah. At ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Parang agos na ng batis ang daloy ng aking luha. Dahilan sa mga taong sa utos mo'y sumisira. Matuwid ka, O Yahweh, matapat ka nga at banal. Matapat ang tuntunin mo sa bigay mong kautusan. Yaong mga tuntunin mong iniukol mo sa amin sa lahat ay naangkop, at matapat ang layunin. Ama, salamat po. Wala nang iba pang matapat ang layunin kundi kayo lamang para sa mga buhay namin. Nag-aapoy ang galit ko, sa puso ko'y nag-aalab, pagkat yaong kaaway ko, sa utos mo'y yumuyurak. Ang pangako mo sa amin ay subok na't walang mintis, kaya naman ang lingkod mo'y labis itong iniibig. Kung ako may walang saysay at kanilang itinakwil, gayon paman ang utos mo'y hindi pa rin lilimutin. Ang taglay mong katapatan kailan may di kukupas. Katuruan mo'y totoo at ito ay walang wakas. Ama, salamat, tunay kang tapat. Hallelujah. At ang kalooban mo'y laging mabuti para sa iyong mga anak. Ang katuruan niyo po ay totoo at walang bahid ng kasamaan para sa inyong mga anak at para sa kapurihan ninyo. Salamat po, napakabuti ninyo. Hallelujah. Ang buhay ko'y nalilipos ng hirap at suliranin. Ngunit ang iyong kautusan sa aking umaaliw. Ang lahat ng tuntunin mo'y matuwid at walang hanggan. Bigyan ako ng unawa at ako ay mabubuhay. Buong pusong tumatawag itong iyong abang lingkod. Ako iyong dinggin, Yahweh, at susundin ko ang utos. Tumatawag ako, Yahweh, sa iyo ay dumaraing. Iligtas mo ako ngayon nang ang utos mo ay sundin. Madilim pa, ang lingkod mo ay gising na tumatawag. Sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakalagak. Hindi ako makatulog, magdamag na laging gising at ang aking binubulay ay ang bigay mong aralin. Ako'y dinggin mo, O Yahweh, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko, yamang ikaw ay matuwid. Palapit na ng palapit ang sa akin umuusig, mga taong walang galang sa utos mong sakdal tuwid. Ngunit ikaw, O Yahweh, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitawan mo sa akin ay totoo. Iyang mga tuntunin mo'y matagal ng aking talos. Ang utos na ginawa mo'y walang hanggang mga utos. Ang taglay kong paghihirap ay masdan mo at lunasan, pagkat aking sinusunod ang banal mong kautusan. Ako'y iyong ipagtanggol at ako ay tubusin, dahil iyan ang pangakong binitiwan mo sa akin. Iyang mga masasamay tiyak na di maliligtas, dahilan sa kautusang hindi nila ginaganap. Sa iyong habag, O Yahweh, ay wala nang makapantay, kaya ako ay iligtas ayon sa iyong kapasyahan. Kay rami ng kaaway ko at mga mapang-alipin, ngunit ang iyong kautusan ay patuloy kong susundin. Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan. Yaong mga taong taksil na laban sa kautusan. Nalalaman mo, O Yahweh, mahal ko ang iyong utos. Iligtas mo ako ayon sa pag-ibig mong taos. Ang buod ng kautusay batay sa katotohanan. Ang lahat ng tuntunin mo'y pawang walang katapusan. Mga taong namumuno na kulang sa karunungan, usigin man nila ako, susundin ko'y iyong aral. Dahilan sa pangako mo, nagagalakyaring buhay. Katulad ko ay taong nakatuklas noong yaman. Sa anumang di totoo, muhi ako't nasusuklam. Ang tunay kong iniibig ay ang iyong kautusan. Araw-araw 7 beses akong nagpapasalamat sa lahat ng katulang matuwid mong iginawad. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Yes, Lord, maraming salamat. Turuan mo kaming mahalin ang inyong mga utos, ang inyong mga kalooban, na mamuhay kaming payapa, matatag, at hindi kami mabubuwal dahil kayo ang aming sandigan. Hallelujah. In Jesus' name, Amen. Hinihintay kita, O Yahweh, upang ako ay iligtas. Ang lahat ng iyong utos ay aking ngang tinutupad.
Tinutupad ko ang utos ng lahat mong mga aral. Buong pusong iniibig ang buong mong kautusan. Sinusunod ko ang iyong kautos at mga aral. Ang anumang gawain ko ay kita mo't namamasdan. O Yahweh, tanggapin mo ang daing ko na tulungan, at yaon sa pangako mo pangunawa ako'y bigyan. Hayaan ang dalangin ko ay dumating sa iyo, O Diyos. Lord, Panginoon, daing namin at tulungan niyo kami ayon sa pangako niyo at bigyan niyo kami ng pangunawa na nagmumula sa inyo ng kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa inyo, Ama. Kayo po ang aming solusyon sa lahat ng bagay. Sa lahat ng problema, suliranin, we have Christ. Kayo pa lang po ay is more than enough na po, Panginoon. Salamat po. Hindi po solusyon ang pag-aalala, ang pagkainit ng ulo, Ama, ang depresyon, kundi kayo po ang aming hinahangad dahil kayo ang tugon sa lahat ng bagay. Kung naibigay niyong iligtas kami through your Son, Jesus Christ, ano pa ang mga suliraning pangmundo na hindi niyo kayang tugunin para sa inyong mga anak? Salamat po. Again, kapatid, dun tayo sa verse 170. Hayaan ang dalangin ko ay dumating sa iyo, O Diyos. Sangayon sa pangako mo, iligtas ang iyong lingkod. Ako'y laging magpupuri, lagi kitang pupurihin, pagkat ako'y tinuruan ng aral mo at tuntunin. Dahilan sa pangako mo, ako ngayon ay aawit, sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Humanda ka sa pagtulong. Ito'y aking kailangan, sapagkat ang susundin ko yung utos mong ibinigay. Nasasabik ako, Yahweh, sa pangakong pagliligtas, natamo ko sa utos mo, ang ligaya at ang galak. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral, para akong isang tupa na nawala at nawalay. Hanapin mo ang lingkod mo, ako ngayon ay lapitan, pagkat ako ay sumunod sa lahat mong kautusan. Ama, maraming salamat. Di man namin matupad ang lahat mong kautusan. Meron kaming peacemaker, meron kaming priest, advocate, that is Jesus Christ. Pero Panginoon, dalangin namin na kung ano man ang kalooban mo at kautusan mo na gusto mo sa buhay namin, nawa ito ay magawa namin by the power of the Holy Spirit. Ayaw naming mawalay pa muli sa inyo na para kaming tupang mga nawawala. Salamat, Ama, at nasumpungan niyo na kami. At gawin niyo ang mga puso namin ay obedient sa inyo, ang aming kaisipan. Consume us, Panginoon, with your power, with your word, with your love, with your presence. Hallelujah. Maraming salamat po sa nabasa namin sa awit, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Kapatid, maraming salamat sa iyong oras. It's always good to spend time with you, na magbulay-bulay sa salita ng Panginoon, at huwag tayong mawawala sa Word of God dahil ito ang ating pagkain sa araw-araw. Panginoon, maraming salamat po. God bless you, kapatid, and sampu ng iyong mga mahal sa buhay at sinasakupan. May the Lord expand your territory. God bless you and God be with you always. Hallelujah. Ang kapayapaan at kagalakang nagmumula sa Panginoon, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay sumaiyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you.